Ang layunin ko sa gabing ito sa pangangaral ay maintindihan natin kung anong ibig sabihin nang lumakad tayo kay Kristo. Pangalawa, maintindihan natin ano ang mga perspektibo ng paglakad kay Kristo. Natural na ang paglakad kay Kristo ay paglakad sa bagong buhay. Alam din natin sa banal na kasulatan na ang paglakad sa bagong buhay ay hindi mangyayari kung hindi tayo magkakaroon ng bagong perspektibo, ng kaibahan sa pag-iisip. Yung pagbabago na dapat mangyari sa Kristiyano ay nangyayari sa pagbabago ng pag-iisip. At ano yung maaari nating gawin at mga bagay na dapat nating bantayan upang tayo ay makalakad ng bagong buhay kay Kristo. Nakaangkla ang pangaral na ito ngayong gabi sa isang instruction. Lumakad tayo kay Kristo. Kung i-describe mo ang Kristyanismo sa isang salita o sa isang sentence, yan ang Kristyanismo. Yan ang Kristyanismo. Lumakad kay Kristo. Na matapos mo sumampalataya sa Panginoong Hesukristo, lalakad ka sa pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Yan ang Kristyanismo. Yan yung description na madali mong makita sa tao regardless kung anong theological discussion ang gawin natin. Sinabi ng Panginoong Hesukristo na siya ang puno, tayo ay mga sanga, dapat tayo manatili sa Kanya. Sinabi ng Panginoong Hesukristo na siya ang daan, buhay at katotohanan at walang makalalapit sa Ama, walang makararating sa Ama kung hindi sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Yan ang instruction sa atin sa gabing ito. Lumakad tayo sa ating Panginoon. Ang una natin titignan na yung paglakad kay Kristo ay nakasandig doon sa kung paano natin tinanggap ang ating Panginoong Hesukristo. Hindi natin maaari i-define ang pamumuhay bilang Kristiyano hiwalay doon sa mga katuruan kung sino si Hesukristo sa atin. Sa madaling salita, hindi pwedeng i-define ng kahit sinong tao ang Christian living ayon sa kanyang experience. It is always this, kung paano ninyo tinanggap si Hesukristo na Panginoon. Kung paano ninyo tinanggap si Hesukristo na Panginoon. Gayon din tayo lalakad sa Kanya. At maliwanag dito sa Colossus kung paano natin tinanggap si Hesukristo na Panginoon. Bakit siya Panginoon? Now, you have verse 15 ng chapter 1. Kung magsisimula tayo sa verse 12, na ang mga Kristiyano ay dapat magpasalamat sa Ama sapagkat ginawa niya tayong kabahagi sa mga mana para lamang sa mga pinabanal. Mga banal sa liwanag, verse 12, na nagpapasalamat sa Ama na nagpaging dapat sa atin upang makapahagi sa mana ng mga banal sa kaliwanagan. Na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman at naglipat sa atin sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig. Kaya Panginoon si Hesukristo sapagkat yung pinaglipatan sa ating kaharian ay kaharian ni Hesukristo. Kaya siya Panginoon. Siya ang tagapagbigay ng kautusan doon sa kaharian na yun. Siya ang katuwiran doon sa kaharian na yun. Kaya pagka sinabi natin na hanapin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran, hindi natin pwedeng alisin yung pagka-Panginoon ni Hesukristo sapagkat siya
yung Panginoon sa kaharian na kung saan nilipat tayo ng Diyos. Hindi tayo nilipat sa kaharian ng kadiliman at pagkatapos inilagay niya tayo sa labas. Inilagay niya tayo kung saan. Inilagay niya tayo sa lugar na kung saan si Jesucristo maghahari sa buhay natin. Bakit? Tuloy natin ang basa. Sino yung? Hindi bakit, kundi sino? Sino yung anak na yan? Verse 14. Na siyang kinaroonan ng ating katubusan. Na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Now, kung niligtas tayo ng Diyos, binigyan niya tayo ng katubusan. Nagkaroon tayo ng kapatawaran. Yung nagligtas sa atin ay Panginoon sa kaharian ng Diyos. Yung naging pantubos sa ating mga kasalanan ay Panginoon sa kaharian ng Diyos. Verse 15. Na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita. Ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Siya ang Diyos na hindi nakikita. Ipinahayag niya ang kanyang sarili sa kanyang bugtong na anak. Kaya pag binasa natin yan sa Hebreo, siya yung sinag. Basahin natin Hebreo 2, Hebreo 1, 2. Verse 3, palibhasay siya'y sinag ng kanyang kaluwalhatian at tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos. Ay umaalalay ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kanyang kapangyarihan. Ipinahayag dito sa ating binasa na yung Panginoon sa kaharian ng Diyos, yung anak ng Diyos, ay siyang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Yung sinag ng kanyang kaluwalhatian, o pwede natin sabihin refleksyon ng Diyos, na walang anumang bagay dito sa daigdig ang pwedeng maging eksaktong replika ng Diyos. Maliban ang Diyos din mismo, sa ikalawang persona sa makatuwid ay ang Panginoong Jesucristo. At makikita natin, tinawag siyang panganay sa lahat ng mga nilalang. Bakit panganay? Verse 16, sapagkat sa Kanya nilalang ang lahat ng mga bagay. Yung salita na lumabas sa bibig ng Diyos, nang sa pamamagitan ng salita ng Diyos ay nilalang niya ang lahat ng bagay. Yun ang Panginoong Jesucristo. Nang sa sinabi sa Juan 1:1, sa pasimula ay ang salita at ang salita ay kasama na ng Diyos at ang salita ay Diyos. Na sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ginawa ang lahat ng bagay. Yung salita ng Diyos ay nagkatawang tao. Yun ang ating Panginoong Jesucristo. Tinawag siyang panganay ng lahat ng mga nilalang sapagkat walang ibang unang lumabas mula sa sinapupunan ng Diyos maliban sa Panginoong Jesucristo. Maliwanag yan sa Juan 1:18 na nakasulat doon. Na walang nakakita sa Diyos sa anumang panahon. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama. Kaya siya tinawag na panganay sa lahat ng mga nilalang. Na sapagkat si Kristo ay salita ng Diyos, sa pamamagitan niya nilalang ang lahat ng mga bagay sa sangkalangitan at sa sangkalupaan, na mga bagay na nakikita at mga bagay na di nakikita, maging mga luklukan o mga pagsakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan, lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa Kanya. Paano magiging posible na lahat ng bagay ay nilalang para kay Kristo at sa pamamagitan ni Kristo?
Doon sa Greek word na logos, yun ang translation ng John 1:1. Sa pasimula ay ang salita, sa pasimula ay ang logos. Kapos sabihin yung salitang, yung translation na salita. Kaya nga sa ibang Tagalog, mababasa ninyo na hawak ninyo verbo. Sapagkat yung salitang logos, katalinuhan yun, talino, purpose, intelligence, wisdom, na yung layunin ng Diyos, sinalita niya. Yung design ng Diyos sa lahat ng bagay ay para ipasakop sa paanan ni Kristo, para sa kapurihan ni Kristo. Kung kaya lahat ng bagay ay nilalang ukol sa Kanya, para sa Kanya. At ginawa sa pamamagitan niya, sapagkat ang lahat ng bagay ay ginawa sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At siya ang una sa lahat ng mga bagay, at ang lahat ng mga bagay ay nabubuhay dahil sa Kanya. So yung Kristo na tinanggap natin, siya ang pinagmulan ng lahat ng bagay. Yung Kristo na tinanggap natin, na sinusundan natin ang Kanyang salita. Lahat ng mga bagay sa daigdig na ating pinagdadaanan sa araw-araw, ginawa lahat yan para kay Kristo. Kahit ngayon, ang lahat ng bagay ay nananatili dahil sa salita ng Panginoong Jesucristo. If you will look sa Hebreo 1:3, palibhasay, siya ang sinag ng kanyang kaluwalhatian at tunay na larawan ng kanyang pagkadiyos at umaalalay ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kanyang kapangyarihan. Kaya kung tinanggap natin si Jesucristo na Panginoon, naintindihin natin na itong Panginoon na tinanggap natin, lahat ng bagay sa sanlibutan ay ginawa para sa Kanya at sa pamamagitan niya. At ngayon nahihirapan tayong sumunod sa paglakad kay Kristo na ating tinanggap. Hindi kaya pagkakataon ito para maipakita sa atin ang kapangyarihan ni Jesucristo sa lahat ng bagay. Sa totoo lamang, hindi natin pwedeng gamitin ang anumang bagay sa sanlibutan para maging dahilan na hindi tayo susunod kay Kristo. Sapagkat yung Panginoon na tinanggap natin is para sa Kanya ang lahat ng bagay at ukol sa Kanya at sa pamamagitan niya ang lahat ng bagay. And that is absolute. Kaya pala sinabi ng Panginoon na hanapin niyo ang kaharian ng Diyos at ang Kanyang katwiran. Unahin niyo muna. Hanapin niyo una sa lahat ang kaharian ng Diyos at ang katwiran ng Diyos. At lahat ng bagay ibibigay sa inyo. Sapagkat walang bagay sa sanlibutan ito na hindi para kay Kristo. Hindi pa ito nagtatapos. Diretso natin ang basa natin sa talatang 18. At siya ang ulo ng katawan sa makatuwid bagay ng iglesia, na siya ang pasimula, ang panganay sa mga patay, upang sa lahat ng mga bagay ay magkaroon siya ng kadakilaan. Siya ang ulo ng katawan sa makatuwid bagay ng iglesia. Siya ang pasimula, ang panganay sa mga patay, upang sa lahat ng mga bagay ay magkaroon siya ng kadakilaan. Nung nabuhay ang Panginoong Jesucristo mula sa mga patay, nagkaroon ng bagong, let's say, bagong henerasyon, na lahat ng na-born again ay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Maliwanag yun sa banal na kasulatan. At kayong mga patay sa kasalanan, kayo'y nabuhay na kalakip ni Kristo. Sa biyaya kayo'y naligtas. And it is clear in the scripture. Ngayon, yung lahat ng na-born again ay nagsama-sama. Nilagay sa isang katawan, ay tinawag na iglesia.
Kung kaya't naging ulo si Kristo ng iglesia, sapagkat si Hesus Kristo ang unang nabuhay mula sa mga patay. Yun yung maliwanag na sinasabi sa talata. Kaya si Hesus Kristo ang ulo ng iglesia, sapagkat siya ang unang nabuhay mula sa mga patay. Because lahat ng naging bahagi ng iglesia, yun yung mga naging bagong nilalang. If we will look back sa Ephesians chapter 2, verse 5 and verse 8 and verse 9 and verse 10. Sa verse 20, verse 22, 21, 22, makikita mo sila ay binuo bilang maging tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Na ang ibig sabihin na si Hesus Kristo ang ulo, binasa namin to kanina sa men. Verse 19. Sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Kolosas, may mga tao na hindi nang hawak sa ulo. Dahil sa pagpasok nila, pagbalik nila sa mga dating mga tradisyon nila, sa mga pamahiin nila, hindi sila nang hawak sa ulo. Gaano kahalaga ang pagkapit sa ulo? Verse 19, nasa kanya ang buong katawan na inaalalayan at nakalakip sa pamagitan ng mga kasukasuan at mga litid ay lumalago ng paglagong mula sa Diyos. Makita ka ng tao, hindi ba? Putulan mo ng kamay yan, buhay pa yan. Paa, buhay pa yan. Pero pag pinutol mo ang ulo niyan, patayan. Na inilalabawan si Kristo ang ulo ng iglesia, yung buhay ng iglesia nang gagaling sa Kanya. Kaya siya panganay mula sa mga patay. Sapagkat yung kapangyarihan na bumuhay kay Kristo mula sa mga patay, yun ang espiritu na kumikilos sa atin. Alisin mo yung kapangyarihan na yan, hindi tayo iglesia. Patay tayo. Wala tayong kapangyarihan sa mga bagay na tungkol sa Diyos. Kahit anong organisasyon meron tayo. Kahit anong efficient natin dito sa pagbibilang ng pera para siguraduhin ang lahat ng finances natin na eskwalado. Kahit marami tayong ministries, programs, kung hindi tayo nakalapat kay Kristo na ulo ng iglesia at yung buhay ni Kristo ay hindi yun ang buhay na dumadaloy sa atin, wala tayong buhay. Wala. At makikita ninyo mga kapatid, na tama ang interpretasyon ko sapagkat pumunta kayo sa chapter 3 ng Colossians, verse 1. Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroan na ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Verse 3, sapagkat kayo'y namatay na, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Sinasabi ni Pablo sa mga taga-Kolosas, wala na kayong buhay. Patay na kayo. Ang buhay nyo na ngayon si Kristo. Ang buhay nyo na ngayon si Kristo. Kaya siya panganay sa lahat. Panganay mula sa mga patay. Isipin mo, siguro safety naman sabihin, na ang pinakaunang-unang member ng iglesia si Kristo. Sapagkat siya ang ulo. Hindi lang siya basta founder. At hindi lang siya basta tagapagbigay ng utos. Yung espiritong taglay-taglay natin, dapat espiritong taglay ni Kristo at nagmumula kay Kristo. Kaya nga sinasabi kung paano ninyo tinanggap si Hesus Kristo na Panginoon, ganun kayo lalakad. Sapagkat yung Panginoon na tinanggap natin, na ulo ng iglesia, diyan nagmumula ang buhay natin. Pag sinabing paglakad, alam natin pare-parehas na tinutukoy dyan ay pamumuhay. Ngayon, paano tayo lalakad
kasama pa rin ito sa aking unang puntos. Paano tayo lalakad ng ayon sa pagtanggap natin kay Kristo na Panginoon? Paano tayo lalakad ng ayon sa pagtanggap natin kay Kristo na Panginoon? At ang sagot ay nasa verse 6, nasa verse 7. Tatlong salita. Nag-uugat at nangatatayo sa Kanya at matibay sa pananampalataya. Makita mo yan, kung nagbabasa kayo ng Bible na Tagalog, nakalagay yung salitang na. Magsilakad kayong gayon sa Kanya na nangauugat at nangatatayo at matibay sa inyong pananampalataya. So that is how you walk. Ganon kalalakad kay Kristo. Mag-ugat, tumayo, tumibay. Kung nagbabasa kayo sa King James Version, makikita mo meron diyang semicolon. Even so you should, as you have received Christ Jesus the Lord, so walk ye in Him. That's semicolon ba yun? Colon. Diba? And then, verse 7, rooted and built up in Him and established in the faith. So, hindi natin basta gawa-gawa yung mga puntos. Tinitignan natin yung relationship ng mga words. That's how you walk. Paano ka lalakad kay Kristo? And some will give us mga listahan ng mga ministry, listahan ng mga mabubuting gawa. Ganito kayo lalakad kay Kristo, sabi ni Apostol Pablo. Una, dapat mag-ugat ka kay Kristo. Pundasyon. At pagka sinabing mag-ugat kay Kristo, mag-ugat sa pananampalataya kay Kristo, checkin natin yan sa Efeso 17. Na ang tinutukoy dyan, yung pananahan ni Kristo sa puso. And I think that's very foundational. Isipin mo, kung hindi mananahan si Kristo sa puso ng tao, anong meron siya? Lahat ng gagawin niya na panlabas ay hindi totoo. Sa lengguwahe ng mga tao sa sanlibutan, ang tawag doon, kaplastikan. Relihiyoso lang tayo. Kung wala yung pag-uugat na sinasabi, 3:17, na si Kristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya upang kayo'y mag-ugat. Pag papalago ka ng halaman, masisiguradong may buhay yan pag nag-ugat. Kaya nang umpisa ng buhay ng I suppose kahit ang tao nag-uumpisa sa ugat. Pagka tinignan mo paano nabubuo ang bata sa tiyan ng nanay, pag tinignan mo sa microscope tinignan mo sa pamagitan ng mga aparato, yung cells na nabubuo, it comprises puro ugat. And then it grows. So napaka-importante na ang paglakad natin kay Kristo ay nag-uumpisa na alam natin si Kristo na nanahan sa puso natin. Without it, kung walang pananahan si Kristo sa puso natin, wala tayong pag nagkaiba sa pagano, na relihiyoso lang, pupunta sa church pagka Sunday, sumasali sa gawain, at pag may maiaambag sa simbahan, magbibigay ng pera, and yet, wala talaga siyang buhay. Hindi parte si Kristo ng buhay niya. Kaya nga tumutukoy si Apostol Pablo sa mga taga-Kolosas na yung pinangangaral namin si Kristo na nasa inyo. Because imposible na ang tao lumakad sa pananampalataya kung hindi mabubuhay si Kristo sa kanya. Kaya nga napaka-importante ng doktrina ng regeneration, ng kapanganakang muli. Lagi pa ulit-ulit nating ipinangangaral na maliban ng tao ay panganak na muli, hindi siya nakapasok sa kaharian ng Diyos. Because makasalanan tayo. There is no way na maging matuwid tayo sa harapan ng Diyos unless
na si Jesucristo na namatay at inilibing at muling nabuhay, ay nabuhay tayong kasama niya sa pamagitan ng pananampalataya. This is the basic ng Christianity. Ito ang basic ng pagiging Kristiyano, na si Kristo na namumuhay sa atin. And it calls for examination. Hindi lamang natin bilang isang iglesia, kung hindi ng lahat ng tao sa daigdig na nagpapakilalang Kristiyano. Kung si Apostol Pablo nagsabi, gayunpaman hindi ako nabubuhay, si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ibinubuhay ko sa laman, ibinubuhay ko sa pananampalataya sa anak ng Diyos. Isipin mo, kung walang Kristo, yung banal na Espiritu niya nanahan sa atin, paano tayo lalakad sa pananampalataya? That's why it is very difficult para sa laman na pilitin mo ang sarili mo palagi na sumunod sa Diyos at sambahin mo ang Diyos kung walang ugat. That's how you walk. Mag-ugat. It always begin with the doctrine ng banal na Espiritu na mga anak ng Diyos ay pinangungunahan ng Espiritu ng Diyos. Merong godly sorrow sa kasalanan. Merong pag-ibig kay Kristo. May desire na magpatuloy sa pananampalataya. And that is where lahat yan nagsisimula dyan. You are laying the foundation ni Jesus Christ. And then second, dapat kang itayo. Hindi naman pwedeng pupundasyon lang. Wala nangyayari sa building pag pupundasyon lang. Let's say meron kang ugat. You are convinced by the assurance ng banal na Espiritu na si Jesucristo ay nasa iyo. That every time na nagkakasala ka sa harapan ng Diyos, may takot sa Diyos. It's always, lagi kang itinutulak nito na magsisi. Huwag nang magmatuwid. Lumalapit tayo sa Panginoon. He is faithful and just. At ang dugo ni Kristo nagpatawad ng ating lahat ng mga kasalanan. Good. What's next? Ang paglakad sa Panginoong Jesucristo, hindi yan araw-araw naglalagay ka ng pundasyon. Kailangan magtatayo ka din. And that is the second word, na natatayo. Diba? Colossus 2:7 nakalagay. Na nag-uugat at natatayo. Itinatayo tayong patuloy ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya makikita mo yung taong sumasampalataya, napuprove yung kanyang pananampalataya sa pamamagitan ng kanyang pagpapatuloy sa salita ng Diyos. Jesucristo mismo nagsabi niyan. And I want you to remember na sinabi po ng ating Panginoong Jesucristo, kung kayo ay magpapatuloy sa kanyang salita, ay tunay na mga alagad niya tayo. Mostly, hindi mo nakikita yung ugat. Pero nakikita mo yung tubo. Yun ang lumalagpas sa lupa. Yung tubo. Ano yung tumatayo? At malalaman mo na lang na malaki ang ugat kapag malaki ang natatayo. Sa Acts 20:32, sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso, at ngayon pinagtatagubilin ko kayo sa Diyos at sa salita ng kanyang biyaya na makapagpapatibay at makakapagbigay sa inyo ng mana sa kasamahan ng lahat ng mga pinapaging banal. Makikita mo na yung pagtatayo ay proseso ng pagpapatibay. Maintindihan natin ngayon yan sa proseso kung paano tinatayo ang mga bahay sa panahon natin. Noong unang panahon, pag tinatayo nila ang mga templo, kumukuha sila ng bloke-bloke na bato, nilalagay. At ang modern science nag-iisip, paano kaya nila nilagay yung malalaking bato na yun doon? Actually, kahit ang mga scientists nahihirapan kasi nilalagay yun doon, buo-buo yun. Hindi yun kagaya ng method ng pagtatayo natin ng bahay ngayon na nagbubuhos ka ng tubig, ng liquid na halo, tapos patitigasin mo, and then magtatayo ka na naman sa ibabaw, magbubuhos ka na naman.
Ibig sabihin, may proseso ng pagpapatibay, may proseso ng pagpapatigas. First Corinthians 3:10. Ayon sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa akin, na tulad sa matalinong tagapagtayo ay inilagay ko ang pinasasaligan, pundasyon, pinasasaligan. Ang iba ay nagtatayo sa ibabaw nito. Ngunit ingatan ng bawat tao kung paano ang pagtatayo niya sa ibabaw nito. Kasi yung pagkaugat mo kay Kristo, may pundasyon ka, dapat merong itinatayo sa ibabaw noon. Hindi pwedeng araw-araw simula. Kanya na paglakad sa Panginoon. Hindi pwedeng araw-araw simula. Kailangan may tumitibay. Kailangan may nabubuo. Kung kinakailangan araw-araw may natatanggal sa sarili natin na hindi gusto ng Diyos. Pero kailangan may araw-araw na may imahin si Kristo na nabubuo sa atin. Kaya makikita mo sa banal na kasulatan yung salitang let us go on into perfection. Ibig sabihin, naisin natin lumago sa pananampalataya. Naisin natin na yung mga bagay na mabuti na ginagawa na natin, panatilihin natin. Yung mga bagay na nakikita natin na medyo nagkukulang tayo sa Panginoon ngayon. Na nung mga bagong Kristiyano tayo, maiinit tayo. Dahil sa medyo nakakasanayan na natin, medyo nang napaghihinaan natin kailangan. Tama ang pundasyon natin eh. Pero kailangan yung practice natin, pinaguhusay natin. Verse 11, sapagkat sino man ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan, pag-uugat, kundi ang nalagay na, ito'y si Kristo Jesus. Tumutukoy yan doon sa pag-uugat. Ngayon, verse 12. Datapwat ko ang sino may magtatayo sa ibabaw ng pinagsasaligang ito ng ginto, pilak, mahalagang bato, kahoy, tuyo, dayami. Kita mo. At isa yan sa mga problema ng modernong Kristyanismo. Minsan tama ang kaligtasan, pero yung practice pagkatapos mali. Ang paglakad sa Panginoong Jesucristo, pag-uugat at pagtatayo. Kung paano ka nag-ugat, ganun ka tatayo. Ganun katitibay. Judas 20. Ngunit kayo mga minamahal, papagtibayin ninyo ang inyong sarili sa inyong lubhang banal na pananampalataya na manalangin sa Espiritu Santo. Na magsipanatili kayo sa pag-ibig sa Diyos. Na itong pagtibay na ito ay pagsasanay, kasi pag binasa mo sa taas, maraming mga false teachers, may mga maling practice, may mga maling halimbawa sa loob ng iglesia. Kaya niya sinabing, ngunit kayo, mga minamahal, papagtibayan ninyo ang inyong sarili sa lubhang banal na pananampalataya. You see? Pero, hindi pwedeng nagpapatuloy na hindi tumatatag. Diba? Kailangan habang nagpapatuloy, tumatatag. Bagamat marami tayong mga bagay sa buhay natin na hindi tatatag sabay-sabay, pero may mga parte ng buhay natin, lalo na sa issue ng pananampalataya, na tumatatag tayo. Kaya nga, kung bumalik tayo sa Kolosas, paano po tayo lalakad sa Panginoong Jesucristo? At matibay sa pananampalataya. Nag-uugat, nagtatayo, tumitibay sa pananampalataya. Ganyan tayo lalakad sa ating Panginoong Jesucristo. May panahon na naglalagay ng pundasyon.
May panahon na nire-reinforce yung mga good practices. May panahon ng pagdidisiplina. May panahon na nilalagyan tayo ng example na dapat nating sundan. At may panahon naman na kahit wala ka ng halimbawa, dapat manatili ka sa tamang aral ng Panginoon. Mahirap naman yun sa tagal-tagal natin naglilingkod sa Panginoon. Hanggang ngayon, kailangan mo pa ng halimbawa, hindi mo kaya mag-isa. Diba? May panahon ng pagsasanay, may panahon na ng pagsasagawa na ng natutunan. Mahirap naman yung walang katapusan na pag-aaral. Aral ka ng aral, tapos di ka gumagraduate. Ganon din ang lakad sa Panginoon. Lalagay ka ng ugat, may panahon din na itatayo mo siya doon sa pinag-ugatan niya. At kapag ka natayo na, huwag kang gagalaw. Steady ka dyan, kailangan tumigas. May panahon ng pagpapatibay. At doon nabubuo. May panahon na tatanggalin mo yung forma sa poste. Kasi tuyo na eh. May panahon sa slab, tatanggalin mo na yung mga tukod sa ilalim. Kasi tapos na yung curing time. Ganun din sa buhay ng Kristiyano. Kaya sinabi dyan, na nag-uugat at natatayo sa Kanya at matibay sa inyong pananampalataya. Yan po ang larawan ng pagpapatuloy sa pananampalataya. May kaparehas yan eh. Pumunta tayo sa Colossians 1. Colossians 1, talatang 23. Kung tunay na kayo'y mamamalagi sa pananampalataya na nababaon at matitibay at di makilos sa pag-asa sa Ebanghelyo. Diba kaparehas yun? Ang magpapatuloy sa pananampalataya, ang pagpapatuloy sa pananampalataya, yung paglakad bilang Kristiyano sa pananalig kay Kristo, kailangan nababaon. Hindi nababaon sa utang, kung hindi nag-uugat. Diba? Parehas yun eh. Bumabaon. Nag-uugat. Ang sabi, kung gaano kalaki ang puno, kung gaano kataas ang puno, ganun kalalim ang ugat nun sa ilalim. Kung gaano kalapad ang sanga nun, ganun din yung kalapad sa ilalim. Kailangan bumabaon. Kailangan nag-uugat. Kaya na pagpapatuloy sa pananampalataya, de totoo lang, mahirap magpatuloy sa pananampalataya ng walang pundasyon. Totoo lang. Pwede tayong gumawa sa gawain na patay, alam mo yun. Ano lang, walang laman. It's just, di ba, minsan kaparasong buhok na lang ang nakakapit sa atin. Kaya kailangan ng kilala natin si Kristo. Sabi ni Apostol Pablo, sa panahon ng kahirapan niya, sabi niya, gayon pa man, hindi ko ikinahihiya ang aking pananampalataya, sapagkat kilala ko ang aking sinasampalatayanan. Kilala ko ang aking pinananaligan. Kaya may mga nagsasabi, paulit-ulit na lang ang pangangaral ng Ebanghelyo. Wala tayong magagawa, yan ang pundasyon natin. Alisin mo yan, lahat ng itinayo natin, babagsak. Diyan tayo nakatayo, diyan tayo niligtas, diyan tayo aabutan ng Panginoon sa pundasyon ng Ebanghelyo. At makikita mo yung matibay, of course, yung salitang matibay, nandun yung sa verse 7. Ngayon, hinahanap ko yung salitang natatayo sa Kanya. Kung yung salitang nababaon ay nag-uugat at yung salitang matitibay ay matibay, dapat nating sabihin na yung natatayo sa Kanya ay hindi makilos sa pag-asa sa Ebanghelyo. Hindi pwedeng tumayo ang puno kung araw-araw nililipat-lipat siya. Kailangan habang pinatitigas ang semento, huwag galawin. Otherwise, magkakrak.
Lahat ng may curing time dapat hindi nagagalaw, hindi makilos. Otherwise, ang binuhusan natin ng semento yan, naka-eskwela yan. Pero nung natuyo yan, wala na sa eskwela, may tumulak. Nakakilos. Yan ang paglakad sa ating Panginoong Hesukristo. So kung paano natin tinanggap ang Panginoong Hesus na Panginoon, ang si Hesukristo na Panginoon, ganun tayo lalakad sa Kanya. Anong klaseng paglakad? Nag-uugat, tumatayo, tumitibay. Now, ang question, ano bang dapat nating maintindihan sa paglakad bilang sa buhay Kristiyano? 4 na bagay, mga kapatid, nandiyan sa talata. Ang unang dapat nating maintindihan, na ang paglakad bilang Kristiyano ay isang proseso. Hindi yan nangyayari overnight. Hindi ba yan magagawantiyan ng 3 taon sa seminary? Nakita mo yung pagkakasunod-sunod, nag-ugat, tumayo, tumibay. Hindi pwedeng tumibay ka at maglalagay ka ng ugat sa dulo. Kung walang tatayo, anong titibay? Ito ay proseso na may pagkakasunod-sunod. Dapat nating maintindihan na baka napapagod tayo sa pagsunod kay Kristo. Meron kasi yung proseso. Dahil kapag nagtayo tayo ng mali, titibay ka sa mali. If you take time na ang binubuo natin ay hindi nakaiskwala sa mga salita ni Kristo at ginawa mo yan for so many times, magiging mahirap kung kailan tayo nasa dulo, tsaka kailangan tayo uli turuan ng mga pangunahing aral ni Kristo. So dapat nating maintindihan at ituro natin sa mga kapatid natin na umpisa sa pananampalataya, kapatid, hindi yan madali. Kami man, maaring hindi na kami ngayon naglalagay sa ugat. Maaring ang mga pangunahing aral ni Kristo, alam na namin, kaya lang, ngayon, itinatayo pa rin kami ng Diyos. Oo, may mga parte na ng buhay namin na matibay, pero may mga parte pa rin ng Diyos na i-reveal na mahina pa kami sa mga bagay na ito. See? Dahil ang paglakad ng Kristiyano. It is continuous na pagbalik sa basic. Lagi mong sisipatin yung tansi. Lagi mong check ng elevation, paulit-ulit. And I remember na naglagay tayo ng bubong doon sa lote, sa baras. Paulit-ulit natin. Level hose, paulit-ulit. Double check. At hindi natin masisisi ang engineer. Minsan napapakamot na kami kasi paulit-ulit ng double. Kaya lang, yun kasi yung guide natin para masigurado nating hindi tayo gumalaw kahit konti. Dahil pag gumalaw yun kahit konti, malalaman mo na lang na mali yung ginawa natin. Paglagay natin ng yero, hindi magtatagpo-tagpo. Ganun din sa buhay Kristiyano. You always go back kung saan tayo nagsimula at ang umpisa ng ating pananampalataya ang ating Panginoong Hesukristo. Mahina ang memorya natin. Madali tayo makalimot. Whereas may mga talented na tao na isang beses lang titingin sa picture. Tapos magdodrawing na. Nandito na. Pero tayo, kailangan tayong palaging tumingin kay Kristo. Gawa. At yung binubuo mo, huwag mong hayaan na bumuwal. Patigasin mo, huwag mong madaliin. Kahit sa pag-aasintada hanggang 5 patong lang o 6. Dahil pagka pinilit mo yun, yuyuko yun pagdating sa taas. It takes time.
And because it is a process, ang paglakad bilang Kristiyano ay nangangailangan ng pasensya. That's why there's so much tribulation. Yung iba gustong maging tagapagturo agad. Yung iba gustong maging mangangaral agad. Yung iba gustong maging leader agad. Yung iba gustong manguna agad. It is a process. Sa panahon na pinag-uugat ka ng Diyos, huwag ka ma-discourage. Enjoy mo yan. Darating ang panahon, mapapakinabangan mo ang fundamentals. Sa panahon na yung alam mo, pinipilit ka na ng banal na Espiritu, o alam mo na yan, gamitin mo na yan. Dito, kailangan masanay ka sa tama. Na konting mali lang, konting pihit lang, itinutuwid ka na kaagad. Natural. Naging biruan nga namin na nagtatayo kami ng bahay. O libelan mo, sobrahan mo para sigurado. Huwag mo sabihin, grabe naman, konting pagkakamali lang. Itinutuwid agad. Alam mo, mas madali pang magkamali ka sa malaki kaysa magkamali ka sa maliit. Kasi sa malaki, makikita agad. Pero yung maliit, magpapatuloy yan. Parang tiles yan, na maliit lang sa umpisa yan. Pagdating yan doon sa dulo, nga yan, ganun. At maraming kasalanan na hindi natin nakikita ang epekto sa ngayon kasi maliit lang eh. Gapuwing lang eh. Gabuhok lang. At wala tong bearing sa pananampalataya ko because maliit lang, no? We have to look back. It's a process. Kaya pangalawa, ito ay practical. Ibig ko sabihin, practical. Sinabi na natin na si Jesucristo ay Panginoon ng lahat ng bagay. Tinuruan tayo na lahat ng bagay, kumain man tayo, uminom, gawin natin para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ano man ang ating gagawin para sa kaluwalhatian ni Kristo. Kaya hindi natin iisipin na ang natutunan natin sa banal na kasulatan hindi pwedeng gamitin sa ating mga trabaho, sa ating pag-aaral, sa ating pagpapamilya, sa lahat ng ating ginagawa. Ito ay practical. Isipin nga natin, paano tayo lalakad kay Kristo sa araw-araw kung hindi pwedeng gamitin yung salita ni Kristo sa mga pang-araw-araw na gawain? Kinokontra ng Diyos ang sarili niya. Sinabi ng banal na kasulatan, mamuhay tayo sa pananampalataya. Tama yun. Sa isang bahagi ng kasulatan, sinasabi doon, huwag pakainin ng tamad. Tama rin yun. Maaring pag tinignan mo yun, magkakontra yun. Pero hindi magkakontra yun. Practical yun. You see, kaya nakita mo doon na matibay sa inyong pananampalataya gaya ng pagkaturo sa inyo. Yung mga doktrina natin, nabasa natin sa banal na kasulatan, gabay yun sa pamumuhay. Mahirap na masanay tayo na malayo doon sa aral natin. Gaya ng pagkaturo sa inyo. Kaya nga ito ay practical. Ginagamit natin prinsipyo yan. Paano tayo nagnenegosyo? Ginagamit natin prinsipyo ang salita ni Kristo. Paano tayo nagiging mabuting katiwala ng oras natin, ng mga kayamanan natin, ng mga buhay natin. Paano lumuluwalhati sa Diyos ang lahat ng ginagawa natin, gaya ng itinuro sa atin. Pangatlo, ang paglakad bilang Kristiyano ay pribilehiyo na sumasagana sa pagpapasalamat. Nakita mo yung pagkakadugsong?
Na dapat tayong lumakad ayon sa tinuruan tayo. Kung anong tinuro sa atin, dapat ganun na ipamuhay natin. At sumagana sa pagpapasalamat. Ang mga tao sa daigdig, ayaw nila ng ganun. Susunod kami sa Panginoon, daming bawal. Ayaw namin yan, daming Gusto namin malaya. Hindi mo ba alam, pribilehiyo, tatawagin ng Diyos na maging anak ng Diyos? Dapat pasalamatan natin sa Panginoon yun. Nagkakaroon lang tayo ng uncontentment sa buhay at parang ang Diyos ay hindi na matapat sa atin kapag lumalabas na tayo sa Kanyang salita. And that's a problem. Pag binasa natin sa 1 Thessalonians 5:18, sa kasabi, in everything give thanks. Sa lahat ng bagay ay magpasalamat. Sa lahat ng pagkakataon, magpasalamat. Sapagkat yung nangyayari sa buhay natin ay pinahihintulutan ng Diyos kay Kristo Jesus patungkol sa ating mga buhay. And everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Punta ka sa Colossians chapter 4, verse 2. Manatili kayong palagi sa pananalangin na kayo'y magpuyat na may pagpapasalamat. Kahit sa ating mga pananalangin, huwag nating kakalimutan na magpasalamat sa Panginoon. Na yung pagpapasalamat diyan galing yung Griegong salita. Galing yan sa Griegong salita na Eucharistia. Na hindi siya basta pagpapasalamat, thank you. No, that is a heart ng may pagsamba sa Diyos. You worship God. Because alam mo, lahat ng bagay na pinararanas sa'yo ng Diyos is for your own good, para sa ikabubuti mo. That's being, hindi yan basta thank you. Marami nagte-thank you, salamat, pero nagreklamo sa puso. Gusto ng Panginoon na sumasamba sa Kanya ang Kanyang mga anak ng may pusong mapagpasalamat. And ang problema ng mga tao sa Romans chapter 1, hindi ba? Hindi nila kinilala ang Diyos ni hindi sila nagpasalamat sa Diyos. They think na lahat ng ginagawa nila sa pamamagitan ng kanilang sariling lakas, sa pamamagitan ng kanilang sariling talino. No, this is ang paglakad kasama ni Kristo ay isang pribilehiyo. Ang daming tao sa daigdig na to nag-aaral, wala ang Diyos doon. Maraming tao nabubuhay, nagbubuo ng pamilya, wala ang Diyos doon. Maraming mga tao nagtatrabaho sa isang araw, wala ang Diyos doon. Pero ang Diyos sumasa atin wherever we go. Kaya nga may kumpiyansa tayo na lumakad sa pananampalataya. Kung sinasabi doon, huwag kayo maibigin sa salapi. Masiyahan kayo sa inyong tinatangkilik sapagkat siya ang nagsabi, hindi kita iiwanan, hindi kita pababayaan. Hebreo 13:5. Diba? Huwag mapagpasalamat sa Panginoon palagi. Kailangan ang mindset natin sa paglakad bilang Kristiyano, hindi yung mga rules. Dahil hindi tayo namumuhay sa batas. Umuhay tayo sa biyaya ng Diyos at yun nga ipagpapasalamat mo sa Diyos. Isipin mo, hindi ka mapagmahal pero tinuturuan ka ng banal na Espiritu maging mapagmahal. Over time, binabago ka ng salita ng Diyos. Over time, yung saway ng Panginoon, nagpapabago ng isip natin. Right? Sabi ni Moises, sinong kagaya mo, Israel, na ang Panginoon ay Panginoon, na laging sumasa iyo. It is a privilege. And then lastly, ang paglakad, ang seryosong paglakad bilang Kristiyano ay proteksyon. Pag-iingat. Verse 8, Colossians 2:8, kayo'y magsipag-ingat
Baka sa inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng kanyang filosofiya at walang kabuluhang pagdaraya ayon sa salit-saling sabi ng mga tao, ayon sa pasimulang aral ng sanlibutan at di ayon kay Kristo. Alam ba natin na kapag hindi natin siniseryoso yung paglakad bilang Kristiyano, ine-expose natin ang sarili natin sa danger. Diba? Because paglalakad ka ayon sa pagka-Diyos ni Kristo, na pagka-Panginoon ni Kristo sa buhay mo, manatili ka sa kanyang salita. Mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama. Mapalad ang taong hindi, diba, hindi tumatayo sa daan ng mga makasalanan, kundi ang kanyang kasiyahan ay nasa salita, nasa kautusan ng Panginoon. At ang kanyang kautusan, ang kanyang dinidili-dili araw-gabi. Sa Great Commission, tinuruan tayo na matuto tayong sumunod sa lahat ng pinag-uutos ni Kristo. Now, ang kautusan ni Kristo hindi dapat kabigatan sa atin. Sa totoo nga niyan, kapag napapagod tayo sa buhay, papasanin natin yung pamatok ni Kristo. At matuto tayo sa Kanya. Sapagkat siya ay mapagpakumbaba ang kanyang puso. Ngayon, ang mga salita ng Panginoon sa atin, kapag ating inilagay sa ating isip at puso, kailangan tayo mag-ingat. Maraming aral sa sanlibutan na hindi natin namamalayan, malayo sa aral ng ating Panginoon. Mga filosofiya, mga pandaraya ng mga tao. Yung mga pasimulang aral ng sanlibutan, ibig sabihin yung basic na aral ng sanlibutan, paano iinom, paano kakain. Yung pasimulang aral ng sanlibutan, the rudiments of the world. Ang mga tao sa sanlibutan, pag hindi na sila nag-iisip kung paano sila kakain at iinom, lahat ng kailangan nila, andun na. Ayos na, wala na kaming problema. Check na lahat yan. Meron tayong paglalakbay na dapat natin makumpleto. Ito mga nakaraang linggo, pinaalala sa atin ng Panginoon. Tayo ay mga manlalakbay lamang sa daigdig na to. At hindi matutuwa ang dyablo na makumpleto natin at takbo natin. Maraming mga tukso sa paligid. Maraming hadlang. Maraming mga kasalanan nagpapabagal sa atin. Kaya ang paglakad bilang Kristiyano ay maingat na paglakad. Hindi yun habang namumuhay tayo sa biyaya ng Diyos, lalo tayo nagiging, alam mo yun, the word is pabaya. Ay, mabuti naman ng Diyos, hayaan mo na yan. Kasalanan, ako, maliit lang yan. No, mag-ingat. Tandaan natin, kung itinatayo tayo ng Diyos sa tama, sa kapaunti-unting paraan, hindi kaya pag hinahasikan tayo ng sanlibutan, hindi naman yan kagad ibubuho sa'yo lahat ng kawerdlihan eh. Unti-unti lang yan eh. Na hindi mo napapansin, pakapal ng pakapal, padumi ng padumi. Eh di ba parang alikabok? Sa una, di mo na mapapansin yun eh. Pero habang lumilipas ang panahon, naiipon. Kung hindi tayo nasasanay sa tama, hindi ba nasasanay tayo sa mali? At yung mga bagay na dapat nating maging perspektibo sa pamumuhay bilang Kristiyano, na ito ay proseso, ito ay praktikal, ito ay pribilehiyo, at ito ay pag-iingat ng Diyos sa atin. Now, magbasa lang tayo ng mga tatlong passages sa Colossians para maging practical na instruction sa atin sa gabing ito. Colossians 1:10. Colossus 1:10, upang kayo'y magsilakad ng nararapat sa Panginoon sa buong ikalulugod niya at magsipagbunga sa bawat gawang mabuti at magsilago sa kaalaman ng Diyos. Amen.
Nakikita mo na yung paglakad na nararapat at nakalulugod sa Diyos is patuloy tayong namumunga. Patuloy tayong lumalago sa pagkaalam sa Panginoon. Ba? Hindi pwedeng dumating yung panahon na kinatamaran na natin yung Biblia natin kasi akala natin alam na natin lahat. No. Lumalago sa pagkaalam sa Panginoon. At ganun din nagsisipagbunga sa gawang mabuti. Now, chapter 3, verse 5 hanggang 10. Ito pa. Patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang na nga sa ibabaw ng lupa. Pakikiapid, karamihan, masamang pita, masamang anasa, kasakiman na iyay pagsamba sa mga Diyosan. Na dahil sa mga bagay na iyan ay dumarating ang kagalitan ng Diyos sa mga anak ng pagsuway na inyo ring nilakaran ng una nang kayo'y nangabubuhay sa mga bagay na ito. Tatapwat ngayon ay inyong namang layuan ang lahat ng mga ito, galit, kapuutan, paghihinala, panunungayaw. Ano yung panunungayaw? Pang-aaway, pangangaway, di ba? Mga salitang kahalay-halay na mula sa inyong mga bibig. Huwag kayong mga bubulaan sa isa't isa. Yamang hinubad na ninyo ang datihang pagkatao pati ng kanyang mga gawa. At kayo mga pagbihis ng bagong pagkatao na nababago sa kaalaman ayon sa larawan niyong dumalang sa kanya. Verse 7, na inyo ring nilakaran ng una. Ba? Always remember, hanggat nandito pa tayo sa taigtig na to, consistent ang ating pakikipaglaban sa dati nating buhay. Hindi lamang tayo tumatakbo papunta sa harap, tinatakasan natin ang sanlibutan na patuloy na humahabol sa atin. Paulit-ulit. Hindi matatapos. Minsan naaabutan tayo, minsan natatalisod tayo, pero hindi yan titigil. Hahabol lang hahabol. Ang laman ay traidor. Minsan gusto mo siyang patay, pero minsan nabubuhay mag-isa. Pero kailangan natin maintindihan ngayon ba Kristiyano na tayo. Dahil sumampalataya tayo kay Kristo, binigyan niya tayo ng Espiritu na lumaban. Pagka bumagsak tayo, hindi lang tayo tumatakbo papunta sa harap. Hinahabol tayo ng mga bagay sa sanlibutan ng Ehipto, ni Paraon. Lahat ng pinagsisihan natin, nandun na lahat sa likod dyan, pero hinahabol tayo pa ba? Araw-araw. And then last, chapter 4. Colossians 4, 5 and 6. Magsilakad kayo na may karunungan sa mga nasa labas na inyong samantalahin ang panahon. Ito, madalas ko itong nasabi, mga nakarang mga linggo. Hindi ba pag sinabing lumakad na may karunungan, laging may kinalaman sa panahon? Mababasa mo yan sa Efeso 5:16 and 17, redeeming the time because the days are evil. And be not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Nandito rin. Pero iba sa talatang ito, paano natin sasamantalahin ang panahon sa mga taong na nga sa labas, sa mga taong hindi natin kapananampalataya? Verse 6, ang inyong pananalita naway laging may biyaya, na magkalasang asin upang inyong maalaman kung ano ang nararapat na inyong isagot sa bawat isa. Dapat maging handa ang Kristiyano na lagi siyang magsasalita patungkol sa biyaya ng Diyos. Samantalahin natin ang panahon. Yung nakikita mong tao dyan, baka bukas patay na yan. Naunahan tayo ng panahon. Kailangan handa ang ating puso na sumagot sa lahat ng katanungan. Di ba nakalagay 1 Peter 2:15? Di ba? At inyong pakabanalin si Kristo na Diyos na inyong buhay. At maging handa na magbigay ng kasagutan sa lahat na nagtatanong sa atin. Always pray para sa mga taong walang pananampalataya sa Panginoon. So alam kong marami pang verse patungkol sa paglakad bilang Kristiyano. Gusto ko magstay sa Colossians para magamit natin
I hope nakapangaral ako sa gabing ito, Captain.